Hello everyone! Emergency vlog ito Mainit pa ang ulo ko, nang gigigil talaga ako. Kasi, kanina may na-receive ako, may tumatawag sa akin, may nagte-text. Tapos nung tinignan ko, natutulog pa nga ako noon kasi may konti akong hika. Tapos meron daw tumatawag doon sa friend ko, merong nagme-message. May nagme-message pala asking for their numbers. Medyo kinabahan na ako. So, inano ko yung tas tumawag sila sa akin and saying na ganon. Tapos meron daw, yung iba nagbigay ng number, marami-rami na kasi, pero buti hindi sila nag-screenshot. Kasi ganito yon, explain ko sa inyo warning, ewan ko kung matagal na to, pero ngayon lang ako nakarinig nito, na ganitong ginagawa. So anyways, ikukwento ko mula umpisa. Kasi kahapon, paalis kami ni husband. Ngayon, nung paalis na kami, nasa sasakyan na, may na-receive akong message from a certain friend. Talagang friend ko siya, classmate ko siya nung college, at nandito rin siya sa Canada. Ang sabi niya sa akin, Irene, pwede bang makuha ko yung number mo in case nadadalaw ako dyan sa Calgary? O di ba, alam yung mga ganon. So sabi ko, sige, binigay ko yung number ko. Tapos, maya-maya, may na-receive akong text. Messenger yun Maya-maya na-receive akong text. Merong parang passcode na binigay yung... Pero hindi ko nga masyadong nabasa yun kasi naka-receive ako ulit sa kanya halos same time sa messenger uli at sinabi doon na naku, nagkamali ako ng send kasi napunta sa parang phone mo ba? Parang ganon. So, pwede bang paki-screenshot na lang? So, dapat nga itatype ko yung passcode pero nagmamadali nga kami, so sabi ko, sige, screenshot ko na lang. Binigay ko sa kanya, sa messenger uli, yung screenshot, nang hindi na ako nakipagkwentuhan kasi on the way na kami palabas. Tapos, after a few hours, tsaka ko lang nabasa yung Facebook, tapos nagwa-warning siya na na-hack daw ang kanyang Facebook. Naku, nagulat ako. Sabi ko, nakapagbigay na ako ng screenshot. Ganun nga daw. Tapos, hindi na siya masyadong nag-message sa akin. So, anyways, sabi ng husband ko, ibayin mo na yung hindi, naman, ganon, wala naman akong ginawa. Hindi ko kasi alam na ganon na yon. So, ngayong umaga, kinabukasan na, yun na nga nangyari. Ganon din. Hinihingaan sila ng screenshot, ganyan-ganyan, sa kanya napunta, may tumawag sa akin, medyo nakatunog na siya, so hindi niya tinawagan niya ako. Yung isa naman, sabi niya, hindi ka ganito mag-message sa akin, so nagduda ako. Ewan ko ba, wala talaga sa isip ko kahapon na may ganun-ganun. So, ang problema pa, hindi ko mabuksan ang Facebook ko. Inaalam pa namin kung paano. Nag-change password na ako ng aking email. So, eto pa nga yung iba, nakasulat. Pahingi ako ng contact number mo. Hindi na kasi bumukas dating phone ko, kaya nalawala lahat ng contacts ko. Yung isa naman, nangamusta. Eto nakakatawa, hindi ko siya Facebook friend. So, maaring nakita niya na ang asawa ko, si Russell, tapos eto yon. So, hindi ko alam kung ang tina-target niya ay taga-Canada, pero yung isang nag-message sa akin ay taga-US. Sabi niya, meron pang ganito kasi tinanong, hihingi daw siya ng contact number, hihingi daw ako ng contact number para nai-invite kita kapag merong, ewan ko kung ano yun. Eto, yung sister-in-law ko na nandito rin. Humihingi ako ng contact number kasi ayaw daw bumukas ng dating phone ko, kaya nawala lahat ng contacts. Hindi niya alam,
sister-in-law ko kasi yon. So, yung brother ko ang pwede niyang tanungin. Or, ang brother niya ang pwede kong tanungin ang number niya. Ay, naku, talaga nakakagigil. Na-stressed ako the whole morning. Malamig pa ang kamay ko habang nagkukwento sa inyo. Hindi ko alam kung paano ma-retrieve ang Facebook. Nakakawalang gana kasi hindi ko lang alam kung tama itong details, pero merong nag-notify kasi sa husband ko na may nag-a-attempt daw na mag-open ng kanyang, ewan ko something. Nalaman niya na yun daw ay nasa Cainta. So, Cainta, Rizal, dun sa amin. So, naisip ko, pwede rin naman, kasi nagtatagalog ito, itong nagme-message na to. Nagtatagalog din siya. So, iniisip ko, baka naman yan yung mga may translation na. O kaya, di ba yung ganon? Maaring hindi rin siya Filipino. Maaring Filipino siya. Maaring hindi siya taga-Cainta. Nalaman lang niya na nandun ako sa Cainta pag nasa Philippines. So, as yung mga kaya ko o kaya namin na warningan, winarningan namin, I'm using my husband's tablet. So, doon ako sa kanya nagsusulat, siya rin nagsulat siya. Sinabi namin sa mga groups, ang problema, hindi ako makapagsulat kahit halimbawa, si husband kunwari ang magsusulat sa Facebook ko para mag-warn. Walang gano'n kasi hindi ko, yung Facebook ko ay walang, yung makakapag-post ka. Ayun. So, yun ang warning ko sa inyo sa hindi nakakaalam. Nako, kayong mga hackers na kayo. Lumaban kayo ng patas. Kaming mga tao dito naghihirap. Tapos, hindi naman kami mayaman. Bakit kailangan yung ganito'y ng mga tao? Yung mga post na yan, halimbawa na lang, hindi ko na ma-retrieve yung Facebook ko. Aba, pinaghirapan ko yan. Ilang taong ko yung ginagawa. Para ano? Para makapanloko. Diba? Sana karmahin kayo agad. Ngayon na. Lumubog sana kayo sa lupa. Nakakainis, 'di ba? Basta warning yan sa inyo, ha. Ay, nako. Kinakabahan na. Yung ano ko talaga, ang bilis ng tibok ng puso ko dahil nga hindi ko maiwasan na magalit, hindi ko maiwasan na talagang mainis dahil bakit ganun, 'di ba? Ewan ko ba? So, basta yun, warning ko lang po, kaya ito, emergency vlog lang to, para do sa mga hindi nakakaalam ng bagong modus nitong mga buwisit na hacker na to, ha? Mag-ingat kayo.